ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:07 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginakabig paglaom sa nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sa nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa Youth Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. Youth Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong hapon, good afternoon sa inyong tanan. Mga biyan, welcome sa isarban kedisyon sang pagpangalagad sang programa Youth Connect. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is October 10, 2025. Makikap po ninyo, tubtob 1:55 sa bunga hapon. Ako ang inyo abyan sa kanginan, JP Hervas. Sa atong mga sukitag panamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga hapon sa inyong tanan. Ginatamyo tuman sa isa ka dayon nga hapon ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kaya nag-upod sa aton nga pagpangalagad online ang Radyo Pilipinas Iloilo Youth Connect. Mabatang live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Aben sa atong pagpangalagad subong iyang hapon, isa naman ka astig nga pamatanon gikan sa Western Visayas region ang aton nga mangin bisita. Ilalahon ang astig storya ni Attorney Patricia Alcantara Basinang, isa sa mga ginakabig pinakalamharon nga sangguniang bayan member sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ibalo nato ang iya sini nga mga accomplishment, mga hinimukan sa sulod sa isa kagatos kadlaw nga pagpangalagad bilang bag-o nga konsihala sa Banwa sang Sara. Ano ba lang inspirasyon sa likod sa iya sini nga pagpadalagan kag pag-upod sa politika? At the same time, ano ang iyang mga tinutuyo kag mga plano para sa mga kasubong iya nga pamatanon, babayi, kag mga Iloy sa Banwa sang Sara. Ina ang aton nga hibaluon sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Samtang bangod sa nagaluntad nga 7.5 magnitude nga linog sa Davao Oriental, suspendido subong nga hapon mga biyan ang klase sa madamong kabulutuan diri sa Western Visayas. Matip sa mga nagpatuman na sang suspension of classes ang syudad sang Iloilo kag ang syudad sang Bacolod. Sa subong mga biyan, kinatunguan tapan nga makonsolidate ang tanan nga mga local government unit na nagpatuman sang suspension of classes kasunod sa nabatyagan man ng mga pagtayog sa ila sini nga mga area following sang 7.5 magnitude nga linog sa Davao Oriental.
Sa subong mga biyan, makita na naton ang pila ka mga laragway video nga nakuha kasunod sa nagluntad nga linog, and we pray again for the safety of everyone. Let's include in our prayers ang aton sini nga mga kababayan sa areas ng Mindanao, sa areas ng Davao, at the same time sa areas ng Cebu. At tubtub subong nag-recover pa sa linog nga nagluntad sa nagdigan nga simana. Sa atong diriha sa Western Visayas, although malayo na kita sa Cebu and at the same time sa Davao Oriental, sa gihapon mabatsyagan ang mga pagtayog kadalasang sining magnitude 7.5 nga linog. Be safe and keep on praying. Alauna 12 na sa hapon. Pabiyan sa aton nga pagbalik, ato na nga pakigangutan kag kilalahon ang istorya ni katropang attorney Patricia Alcantara Basina, ang young lady councilor sang Sara Iloilo. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:13 na sa hapon. Sige po, nagpamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Sabi nila tayo ay bida-bida, puro kuda, wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang-iba, sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila dumati, lang nila nakita, tayo'y gumagalaw, tayo'y gumagawa. Mga biyan, as mentioned earlier, mangingkaw po natin sa atong pagpangalagad subong hapon ang isa sa pinakalamharon nga konsihala sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Sa honor kaming kaupod sa atong pagpangalagad si Attorney Maria Patricia Alcantara Basina, ang young teacher Councilor sang Banwa sang Sara Iloilo. Attorney Pat, mayong hapon and welcome sa pagpangalagad sang programa Youth Connect. Maayong hapon, Gid. Sir JP. Ayun. Attorney Pat, sa mga... Ayun. Attorney Pat, sa mga first time mabatian ang imo sini nga pangalan and makita ang imo sini nga itsura. Sino bala si Attorney Patricia Alcantara Basina? So si Attorney Pat Subong ang ginahambal nila nga SB na abogada pa sang Banwa sang Sara. I am one of the youngest or even the youngest sitting SB member at the moment sang Banwa sang Sara. Only 29 years old, first timer man sa pagpadalagan. Ang nagaserbi Subong bilang committee chairman sa Committee on Laws, Rules and Regulations. Nagtakop na ang inyo sining first 100 days bilang mga newly elected public officials. But before we talk about your public service journey as of the moment, may we know, katropang Pat, no? Ano bala ang istorya sa likod sang pagpadalagan? Who inspired or what inspired Attorney Pat nga magsulod man sa politika?
Okay. Sa pamangkot nga ina siguro no, kung nga nagsulod ako sa politika. Kay ever since ang ginaimbitar ako nga magpadalagan, isa lang gid ang ako niya sabat sa ila nga happy na ako sa kung diin ako subong, happy na ako nga makabulig, makahatag sa mga gurugagmay nga serbisyo sa isig ko kapariho, kag hindi ko natani kinahanglan nga magsulod pa sa politika. Galing siguro sa pila ka istorya man sang akon yung mga elders kag mga advisors nga nagapati kag nagasalig gid sila nga masarangan ko nga hindi lang magbulig sa isig ko kapariho kundi masarangan nakon nga makaiuman ang sistema sang panggobyerno hindi lang diri sa Sara kundi mangihemplo man sa bilog nga bugos man naton nga Pilipinas nga may ara bala isa ka game changer nga makasiling nga kung ginahambal sang una nga higko gid sang politika may ari diri game changer nga makasarang iya nga bisan pa paano no makasiling ta nga ay may pagbag-o pagid gali may hope pa sa gobyerno sang Pilipinas. Ayun. Katropang Pat, you were considered as a neophyte baguhanon sa politika. Did you expect nga bisan bag-o ang pangalan sa mga listahan sa mga kandidato, ikaw ang isa sa mga tugyanan nga mahatagan sa kadungganan nga magpungko sa pwesto? Bilang baguhanon, katropang JP, no, wala, enjoy ko lang gidiya ang akong journey sa pagpangampanya. Ang siling ko, masulod ako diri kag magbuha nga intact lang ang akong integridad. Madaog ako, it's still a blessing. Kung hindi ako mapalaron sa nga eleksyon, it is still a blessing kay kumbaga nakakonect ako sa mga tao, nakitaan ko kung anong tuod nga gakalatabo. So kumbaga wala gid sang kaperdihan, wala gid sang kulba kung ano gid man ang matabo, even though nga I am new sa politics or pagsulod ko gid. So wala gid, okay gid kung ano lang ang kaang kahintangan sang resulta sa eleksyon, tiya mo na siya tayo ng patunan ta. Ayun, from an aspiring leader, now a full-fledged nga councilor, no, first termer nga SB member dira sa Banwasang Sara. Sa sulod sang isa ka gatos ka diyas nga pagpangalagad, ano na bala ang mga nahimo kag nalabot ni Attorney Pat Alcantara? Okay. In my first 100 days, nalipay gid ako nga ang akon nga mga promesa sang during the campaign period, ginaamat-amat ko na plastar. Ara na. Gamay man lang nga mga ginhambal ko during campaign period. Mahatag kita sang accessible nga legal services sa aton nga mga pumuluyo diri sa Banwasang Sara. Ang ginang pinakauna, magahatag kag magasuporta kita sa mga iba naton nga mga scholars nga mga kabataan. Ara na pwesto ta naman may ara kita nga mga scholars. May college ako nga gina-scholar subong, may ara man ako nga gamasteral man nga gina-scholar subong. Amat-amat lang sa masarangan naton. Ang hambal ko masuporta kita sa mga kabataan, hatagan ta sila sang dugang nga ihibalugan ni ara just as projected. Naga-conduct gid ako ang ginapisanan ta mag-conduct symposiums, awareness programs sa mga kabataan. Kag ang aton nga suporta sa mga farmers naton ara gid kay ang siling ko suporta sa mga isig naton kapariho ilabi na gid sa kabukiran. So may tatlo lang ako ka focus ang katropang JP kag ina ginapanindugan ko gid hasta subong halin pagpungko ko. Pagpungko ko gid wala pa gani actually kapungko katropang JP. Nag-umpisa na ang akon nga accessible legal services sa Banwasang Sara. 1 week after ako maproklamar, naghatag kita sang 50% discounts sa tanan nga taga Sara, even sa mga taga San Dionisio, kung sila madangop sa ilang nga mga problema legal diri sa ako nga opisina, kay may ara man ako law office katropang JP. Diri na dinahamtang sa second floor sang Glada Building, sa kilid lang sang Gaisano. So, ari diri nagahatag ako sang 50% discount sang nag-umpisa pa, wala pa ako na-proclaim. Pero sa nagpungko na kami, week after sa amon nga proclamation, nag-umpisa ang libre nga serbisyo legal ni para sa taga Sara, taga Martes gid isa pa lang ako absent kay tungod nag-seminar. Pero ang sige-sige gid ni taga Martes kag
tanan nga mga taga-Sara gina-cater ta libre notaryo sa mga simple nga dokumento, libre nga legal advice para sa ilang nga mga legal nga problema. Ini taga Martes gid sang hapon. Kag naga-barangay caravan na kita sini katropang JP. Hindi lang sa SB office kundi kita na mismo gapalapit sa kabaranggayan para dalon ini. And sa sustainable agriculture ta naman nga focus, ara dira nagahatag kita sa mga seedlings sa aton nga mga farmers or even sa schools para maka-provide kita sang sustainable agriculture. Kag may mga plano ako subong para sa aton nga mga farmers ang ginabalay na naton subong para madusot naton sa konseho. As to the youth, ara gid ang aton nga engagement sa ila through symposiums. Kag very happy gid ako nga nadusok ko naman sa konseho. Committee hearing na lang kami next week ang aton nga pag-institutionalize ang aton nga Safe Space Act or ang Bawal Bastos Law. I-institutionalize ta kag ipasar na diri sa Banwa Samsara. As to the legislative side naman niya katropang JP, may mga nadusok naman kita nga resolution kag ordinansa, mga pila naman kabilog kinatinguhaan ta nga taga bulan may ara gid kita madusok nga ordinansa kag resolution. Kanami matian, hindi lamang isa lang ka focus ang trabaho karon ni katropang Patricia, no? Magluwas sa serbisyo legal, ara ang sustainable agriculture, kag syempre ang youth empowerment. Well, we understand katropang Pat, no, nga you are a lawyer, no? Aside from being a public servant dira sa Banwa Sangsara through legislation, nagsugod ka iya bilang isa ka abogada. Ano ka importante nga dapat may access sa istorya legal ang aton sini nga mga kauturan kasi manwa dira sa Sara? Sa pag-akon bala paglibot-libot, madamo gid sang aton nga mga kasimanwa nga pigado gid kung sa pigado. Kag hindi lang kay kumo nga abin mo ga hipos-hipos lang sila, wala sila may mga ginaagyan. Madamo nga ginaagyan. Ilabi na gid sa mga problema nila sa ila kadutaan, sa mga birth certificates nga nagakinahanglan bala sang access sa abogado nga kung kaisa hindi na masarangan. Kung mga amo sina nga bagay, kita nga ari kita diri nga abogado, siguro amo man na blessing nga nagkirilalahay kami during the campaign period, paglibot-libot, gani nagabalik diri sila, kag dako gid nga bulig nga may ara abogada. Ilabi na gid nga nagapungko dira sa konseho kay may ara sila matuhil-tuhil nga mga pangayuan bulig nga at least makakapan-kapan sa garastuhon. And on the legislative side naman niya, dako man niya nga punto man or puntos nga may ara ihibalo sa layi ang nagapungko dira sa aton nga konseho o kung even sa Banwa. Kay ang pag-manage sa kwarta sa Banwa, dapat ginabutang taman sa proseso, ginabutang taman sa legalidad. Amo ning ginaduso ko ang always gidya katropang JP. We cannot sacrifice urgency or we cannot sacrifice the legality just because it is urgent. Hindi pwede mauna ang just because it's urgent, unahon, dalion. Tapos i-sacrifice ang legal sides ng aton nga mga pag-manage sang aton nga kwarta. Gani ginaduso ko gidya nga dapat may ihibalo nga planchado anay bag-o maghimo sa mga tikam diri sa aton sa Banwa Samsara. It's amazing katropang Pat nga hindi lang libre ang ini nga serbisyo, hindi lang ikaw ang ginapadulungan, subong ikaw na mismo ang nagapadulong sa mga kabaranggayan just to ensure nga ang mga malayo kag luyag maka-access sa pangwala sang means o kung wala sang pamaagi nga makapamilite, makapamasahe, still maka-access ang sining libre nga serbisyo. And for the information sa iba nato nga kasi manual dira sa Banwa Sangsara, ano bala ang mga mahimo nga ma-avail nila nga serbisyo the moment nga magpadulong sila sa sining libre nga serbisyo nga ginatanyag nimo? Okay. Ang diri sa aton nga free legal services, may ari kita nga free consultation. Free legal consultation, wala man ako nagasiling nga pili sa consultation. Sa consultation, anything i-consult nila with respect to their legal problems, gina-cater tagit. May mga pending sila nga cases, bisan may mga abogado sila nga may luyag sila i-question, hindi nila maintindihan, pwede sila kadangop, kagkapamangkot. Kung may mga problema sila sa mga dokumento nila, pwede nila idangop. Anything nga ila nga i-consult, pwede gid, gina-cater naton.
dala man diri sa aton nga libre nga serbisyo legal ang ginatawag naton nga notaryo. Gahatag kita libre nga notaryo. Pero sa libre nga notaryo, ang sakop lang sini sa mga simple nga dokumento. Wala kita naga-cater sang free notarial kung naga-involvar ini siya sang mga kontrata nga may ara sang dako nga mga kwarta nga kantidad nga involvar o kung mga duta abi magamito nila sa duta or sa kaso. Anything nga notaryuhan nila nga involved dito, hindi lang siya masakop sang libre, gina-refer ko sila sa opisina, pero katropang JP, wala gyapon sila sang perdihon. Hindi siya madala sa libre, pero pagkadto sa opisina, may discount gyapon. So kung may mga regular rates kita, basta taga Sara ka kag taga San Dionisio, 50% discount gid inatanan. Wow, so free consultation as to notarization naman kung mga simple na lang ang dokumento, libre. Kung hindi, kung komplikado, kung may ara na i-involve ako ng mga kantidad with a discounted price. Katropang Pat, no, let's talk about your journey naman. Aside from being a legislator, a lawyer, ikaw isa man ka manunudlo, kag ikaw isa man ka iloy. Ano kabudla yung imo sining kabuhi bilang isa ka multitasker o kuna bilang isa ka babayi nga madamo sang ginadala nga mga responsibilidad? Kung sa mabudlay, katropang JP, mabudlay. Galing gapati ko nga, it's your will. Depende sa imong kagustuhan ining tanan-tanan. Ginasiling ko ganing kaugalingon ko, I'm a Wonder Woman. Why? Because I'll make you wonder how I'll do it. Kung paano ko ni tanan-tanan mahimo. Siguro, scheduling, matanda lang mag-schedule. Nga tanan nga mga task naka-schedule para tanan man ma-cope up. And amo gid na tanan depende gid sa imo nga pagpanikusog kung luyag mo gid ang mga ginaobra nimo, mahatagan mo gid tiyempo. Halin man sadto multitasker naman nga daan ako. Bag-o ko na baton ang akon nga tagline nga SB na abogada pa. Way back 2023 ang akon nga tagline is Mami na abogada pa. It was because nga during bar review, nagabantay ko yung sa akon bata. Ay, wala pa gani to, katropang JP. Nagabusong pa lang ko to, manog bata pa lang ko to. To think nga naga-labor na ko, nagakuha pa ko criminal law bar ang makbar. Tapos, gintapos ko lang ang makbar tag nagbata. And eventually, sige review, sige breastfeed, sige bantay. Nasarangan, iti may pagsalig, may pagtuo ka man, kag tungod gid siguro pagid, isa pagid kabutang, nga ang will nimo, or ang imo nga pagpanikusog, hindi na siya basta-basta nga maguba, kung may pagtuo man, no, sa Ginoo. Ara gid na da always, ang pagtuo sa Ginoo, kay masarangan mo na tanan, kay siya man na di nagbutang sa imo sa sini nga sitwasyon. Indeed, you can do all things through Christ who strengthens you, no? So, katropang Pat, subong kailan naman siya mo sa isa mo sa mga sabat na you are trying or you want to break the narrative, kumbaga, nakahigko sa politika. And here, a lady lawmaker is trying to change that narrative nga may maligyo pa, no? May ara pa sa mga tao nga himpit kag tinlo ang tagipusoon para sa pagserbisyo. Paano mo gina-deal ini? No? We're not, let me clarify, wala natin gina-generalize or paint the picture nga negatibo or corrupt ang municipal government of Sara. But this applies to the general. No? Ang common nga pag-stereotype nga kahigko sang politika. Not only the Philippines, but even to the entire world. But paano mo katropang Pat, no? gina panindugan nga himpit, kompleto, kaga the moment nga magbiya ka sa pwesto, you are still the attorney Pat Alcantara Basina. Pag sulod ko gid katropang JP, una gid nga ginghambal sa akon is mapadalagan ka, wala ka kwarta, kinanglan mo dako nga kwarta.
napinsar ko anbon ko gidabi ang dako nga kwarta man. Dito dayon nagsulod sa punto nga okay kay ang masami nga gakalatabo hindi lang diri man ha wala ko ginasiling nga diri lang sa amon sa Sara pero sa iban man nga pungsod kay gali kinanglan mo dako nga kwarta kay masami may binaklanay. Ti hambal ko napamatud-an ko pagkatapos sining eleksyon ang nabaton ko nga boto is around 12,000. Wala man ako nagpagwa. Masarangan man gali. Hindi mo manggali kinanglan sa dako-dako nga kwarta. So siling ko sa sini nga butang ang gamay lang nga bagay Tira pa lang nga bagay sa umpisa pa lang sa pagpangampanya mo nga ang imo lang ya bitbiton is ang imo nga pagkatawo, ang imo abi nga propesyon kung anong matanyag mo, ang imo pagserbisyo amo lang nang itanyag mo kag ihatag sa ila. Kung hindi sila sina okay lang, no? Ang wala kita ya itanyag, hindi kita ya masami na nga magsulod sa mga vote buying, dira pa lang yang aspeto ya, hindi ta na pag subudan para ang aton nga pag-adlaw ang aton nga pagpanerbisyo maumpisa sa limpyo. Pagsulod ko niya sa sininga gobyerno, ari na ko diri abi nanging SB member na deklarar kag na proklamar, naka-take oath. Ang ako naman nga pamaagi, ang katropang JP nga sa tanan ko nga mga ginahimo, ginapangayo ko lang gid ang transparensiya, ginapangayo ko lang gid nga legal ang tanan nga ginaagyan. Nga kung pwede, kung may ara ako nga may makit-an, ihambal ko kag ipamangkot, iduso gid permi nga mamangkot. Kay ang hambal gani sa akon nga mentor, the only stupid question is the question you never ask. So kung may mga ginahambal, may ginabuya nga mga para sa imo, hindi mo maintindihan, hindi klaro, pamangkot ka o sisaon mo kay ara ka dira gimbutang sang tawo, ginsaligan ka sang 12,000 plus nga wala mo pamakal kay may salig sila sa imo, o sisaa pamangkot ta kay para ina sa ila, hindi para sa imo. So ang ulang ginagihapon ang katropang JP, ang akon nga ginapanindugan nga kung nga aging pasulod ako diri sang mga tawo tungod sa ila nga pagsalig, magwa ako nga ang pagsalig nga ginhatag nila sa akon, ginhimuan ko paagi panindugan ko, wala ko naghipos-hipos, wala ako nagsiling nga, ay hindi man ko da maapektuhan, di lang ko mag-usisa kag mamangkot bayin na lang da. Wala, amo lang ng akon tanan, transparensiya, pagsulod ko, kag mamangkot o sisaon, busisikon kung kinahanglan, para nga hindi madula ang pagsalig sa tao. Pag-exit ko, if ever nga sa sunod nga matapos ini kag hindi na sila sa akon, sa sunod nga pinili ay, at least nahimo ko ang akon nga responsibilidad para sa ila. Magabalik man ako kihapon, pero sa lain naman nga pagpanerbisyo, kay ara lang na ang akon niya nga profesyon. Ayun. Sa aton sini nga mga kuturan just this Friday, no, antes kita magpadulong for this program, may isa kita ka event gintambungan ang Local Government Caravan Day, no. Subong adlaw ina sa Biyernes, headed by DILG kung sa diin. Ang tema transparent, participatory and accountable governance. And it's good to know nga na-highlight ni Katropang Pat, no, ang importansya nga dapat hayag o kung transparent ang aton sini nga panghimanwa. Katropang Pat, sa imo nga 100 days nga pagpangalagad bilang isa ka baguhanon nga konsihal, anong so far ang gilakabig nimo pinaka-fulfilling sa imo sini nga journey? Ang mga fulfilling siguro nga mga experiences is ang makitaan ko bala nga ang mga akon kasi manwa nga kubos, no, nga nagadagon-dagon pakadto sa akon nga mga bulig sang ilang nga mga legal nga problema gakahatagan naton sang solusyon nga makapauli sila or makatalikod sila nga nagangirit na sila kay mamag-an na sa pamatsyag nila nga may naintindihan sila sa mga gakalatabok sa ilang nga kabuhi na ay amo ni gali siya, ay hindi gali kami danay magpirma, ay amo sini may gagiya sa ila. Kag ang makitaan ko ang aton nga mga farmers
nga masadya man nga magpauli tagatapos ang monthly meeting kay may mga maayo ka nga balita nga ginabitbit sa ila o kung mga grasya bisan gamay-gamay lang nga mawaslik mo man sa ila. Wala man sila nagapangayo dalag ko actually katropang JP. Bit-bit kada sang seeds sang talong bayluhan kanila sang kabulig nga saging busog ka na sila iya ngay utanon. Very fulfilling on that on my part ang amusina. And most especially sa mga seminars or talks nga gina-cater na kon, dira ko gid yan nakit-an ang improvement kag ang participation sang youth. Grabe gid ya subong ang mga youth lain na gid ya sang ligad nga ako pa ang nagapamati sa speakers. Ang ila engagement kag participation most especially when it comes to corruption, they have very handful ang insights nga may ara ang aton youth subong. So nasadyahan gid ako nga amo na nagali ang impact sa mga sang nagakakitaan sang kabataan amo ng impact nga gakakuha nila. So happy gid ako nga sa 100 days ko nga paglibot-libot kag pag-share sa mga nabalaan ko or even my experiences and observations nga gina-share sa ila damo gid improvement kagambay kuya may pag-asa gid ang Banwa, may pag-asa gid ang Pilipinas. Yun, and your presence, no, ang imo nga pagtindog sa session hall sang Sangguniang Bayan sang Sara is already an inspiration sa iban nga pamatanon nga kaya man gali despite nga wala pa ko kalabot 30 bilang isa ka pamatanon kaya ko man gali nga magpanganagad. Ang kabay ang imo nga mga sakripisyo katropang pat no pamarisan gid ka magserbi gid nga inspirasyon sa madamo pa nga pamatanon dira sa Banwa sang Sara. Kaina na pamangkot naton ang pinaka-fulfilling nga part sa pagpangalagad bilang isa ka young legislator. Ano naman ang ginakabig ni Katropang Pat nga pinaka-challenging nga journey? As to the challenging part, tanan man siguro challenging. Galing ako I'm very open to challenges, no? Mas nagaka-motivate kung mga challenging ang environment, challenging man ang discussions, mas nagaka-encourage ako, mas dira ako yan naga-learn, kay dira nagaka-push ang limit mo. So, as to the challenging part, halos tanan man nga na-deal ko, the everyday schedules is very challenging. Kag sigurong prangkan na malang nga istorya, no? Considering duwa lang kami nga daan sang akon nga kaupod sa slate ang nakasulod, ti challenge pa on my part nga ti mag-ano kami ang gaamat-amat man nga hugpong man with my other colleagues. But nami man subong ang nanamian ko galing kay ang amon nga August body subong sa Saras, the Sanggunian, very open to discussions and deliberations. So, ako na nga adong pagpamangkot mo sa challenge, hindi ko man siya insigida, masiling na challenge. Kay gakamat-amat, nagaka-build man namo ng rapport and very healthy ang discussions. Actually, it was witnessed by other Sangguniang Bayan members of the other municipalities and nabilib man sila nga pwede galing nga muna. Nga kay usual abis, wala na discussions and etc. But this time, even though there's discussions, it's very healthy. So, eventually hindi na siya challenge, mas helpful na siya eh. Nagiging amo na siya. So, mula. Bilang isa ka sa rano, no, kanayong matian nga despite of your political colors kung mga previous nga mga affiliation, nagahugpong ka mo para sa karaydan sa aton sining Banwa. Katropang Pat, na istorya mo na sa ato ng imo sining nga mga experience, mga inagyan bilang bag-o nga lawmaker dira sa Banwa sang Sara. Ano naman ang mga plano nga tuyo ipatuman sa masunod pa nga mga binulan, masunod nga tinuig nga pagpangalagad ni Katropang Pat bilang SB member sang Sara? Okay. Tatlo lang gihapon, Katropang JP. Ma-focus lang gid ako sa tatlo dito. Paligunon pagid naton ang accessibility sang aton nga legal services. Sa subong, duwa pa lang tatlo.
matatlo na ka barangay ang aton naging caravan sa aton sini nga libre nga serbisyo legal para sa taga Sara. In the next months or even sa tatlo ko ni ka tuig rather, ang tinguhaan ta nga malikop kagid ang 42 ka kabaranggayan sa Banwa Samsara nga malabot naton tanan pamasyaran para tagaan sang accessible nga legal services. And as to the sustainable agriculture, igaduso pagid ini naton. Ilabi na gid sa subong nga sitwasyon nga ang kilo sang humay ara na lang sa 8 pesos. Nga do ginapangayo na lang ang mga humay sang aton sa mga farmers naton. Dira pangitaan gid naton sang pangitaan naton paagi kung paano ina nga makapankapan or marumagan ang ginabatsyag sang farmers naton nga mabatsyagan nila nga may gobyerno nga nagasuporta sa ila. Tinguhaan ko gid ina katropang JP nga sa 3 years may mahimo kita nga ma-alleviate ang ginabatsyag sang aton farmers. And sa aton nga youth, padayon gid kita sa pag-empower sa ila kag hindi lang sa through trainings and talks nga ginahold ko kundi i-legislate gid naton ini. Nakauna na kita, first base na kita sa Safe Space Act, padayunon pa ni naton, dugangan pagid naton sa mga legislative actions nga para gid nga maka-benefit man ang aton nga mga youth kag ma-empower naton sila kay ihanda pagid sila nga kung sila na mabulos kay eventually wala kita mahimo sila na niya mabulos diri nga nagapungko sa aton kay manigulang na ta sila na mabulos ang kung sila na mabulos ready sila. Katropang Pat, with your hard work and determination, kumpiyansa kita nga malabot ang ini nga mga tinutuyo kag handom para sa aton sini nga mga manguma pamatanon kag bug-os nga mga katilingban no, sa nga Banwa Samsara. Katropang Pat, ini nga interview nagatuyo man nga maghatag inspirasyon sa mga luyag man nga magsulod sa politika. No, despite sa mga ginahambal nila nga mahigko, mga grabe ang kompetensya, ang mga pamatanon, the moment nga magsulod sa politika, mangin corrupt man so lihi from you, no, bilang isa ka challenger sa sining status quo. Ano bala ang mga tips nga pwede mahatag ni Katropang Patricia Alcantara Basinan? As to tips, ara gid na sa inyo, no? If you know yourself, if you know kung ano gid ang purpose nimo sa sining kalibutan, hindi ka na maglihis, hindi ka na magbalikid, panindog gina na nga purpose kag ara gid gihapon ang pagpangamuyo, no? Amo to gani isiling mo, I can do all things through Christ who strengthens me. Pangadi lang kag ang surrender mo lang sa iya. Ang purpose niya naging hatag lang na sing Ginoo sa aton. Kag kung padayon kita magkapot sa iya, paligunon niya kita sina nga hindi na kita mamati sa mga gahutik pa sa aton. No? Ang hutik kung kisata makatunog, batuigid, hindi gid magpakaon sa mga hutik, no? Amo gid na iya. Know your purpose, and if you know your purpose now, stick to it and have faith, pray, and surrender everything sa iya ina nga purpose. Masarangan mo gid na. Damo pagid kita nga mahimo, kung damo kita nga mangin mapagpon, kag damo kita ang hindi magpalamon sa mga amo na sina nga kalakaran kag sistema. Mabagbo tagid ni ang aton nga gobyerno. Ayun, kung may hutik man, kabay ang aton nga pamatian ang hutik ka konsensya kag hutik, no? Hutik sang Ginoo ang aton nga pamatian. Kay wala gid sang may may matalang kung nagapati kita sa aton nga konsensya kag sa aton sini nga pagtuo. Katropang Pat, ang ini nga mga kadalagan, ang imo sini nga mga nimuan is not just a product of your own self, no? Ini ang produkto sang combined efforts. Before we throw the last 2 questions, may mga luyag ka bala pasalamatan? Una, sa tanan, syempre ang Ginoo gapasalamat. Dako gid ang pasalamat ko sa iya kay kung wala siya, wala gid ako diri, wala gid ako nakasustener sa pila ka bulan nga nilibotay kag even subo nga nakapungko nako wala ko gid ini masustener. Ikaduha ang akon nga bana, ari gid siya nagasuporta, wala gid nagabiya kag nagapabaya. Actually daw siya naning politiko kay kung kaisa siya na yang gakasalaan SB member sa amon nga duwa. So dako gid ang akon nga pasalamat sa akon nga bana nga nagtinir gid diri sa akon ingod para masuportaran kag magiyahan ako
syempre ang akon nga bata nga nanging inspirasyon man kay tungod ni sa akon bata ginahimo ko ni tanan-tanan kay luyag na akon makit-an niya nga may ara gid ya sa ginikanan or sa mga elders nga ma-look up niya nga siya ni ma-mirror sa ulihi kung siya naman magdako. Ginapakita ko gid sa iya what public service is and what helping others is, kung anong picture sina. So inspiration ko ang akon nga bata kay tungod ini sa iya nga ginapisanan ko gid kay ginahimo ko gid ang best ko para sa mga pumuluyo man sa banwa samsara. And at the same time ang akong parents, si mama, si papa, si papa ko, syempre si Patrick Alcantara, mama ko si Suzette Alcantara, and even my sister, si Andreng and ang iya husband. Their support means a lot to me. My family on both sides, the Alcantara and Arones family, they have been with me all throughout kid. And also, hindi ko na ma-mentionar, pero ang mga nag-counsel sa akon, no? Big help din na sila sa akon. They know who they are, and big help din sila. And syempre, wala ako diri kung wala man ang pagsuporta man sang akon man nga ginakabig nga inspirasyon sa public service. Ang former Congressman Raul Buboy Tupas and syempre Ma'am Binky Tupas, dako gid ang akon pasalamat sa ila pagsalig man sa akon. Attorney Pat, we only have 3 minutes left sa ating siningang pagpapalaga. Tingbon ko na lang ang last 2 questions. No? Sa maluyag magsuporta sa kay Attorney Pat, paano ba lang makabulig pa sa imo sining opisina? And the last question, siyempre, ang mabili mo nga mensahe sa aton nga mga pamatanon. Okay, ang mabilin ko lang gid sa inyo is be the game changer and be the breaker of that generational cycle ng mga malain, because hindi lang kita ang pag-asa sa bayan, but we are the voice, the action, the energy of a better and successful future. So padayon lang sa paghandom kag tinguhaan naton nga ang aton nga mga handom aton man ini matupad paagi sa pangadi kag pagsalig sa Ginoo. Ayun. For more and for more concern sa mga legal ninyo, tiari lang ako diriya. Second floor, Glada Building, beside Gaisano, Babaw Model, kung di ko nila makitaan sa SB office. Yun. So, madamo salamat, Attorney Pat, for the information sa aton nga mga kuturan. Sa Attorney Pat, may scheduled talk pa by 2 p.m. But happy kita nga na-accommodate pa nga ito nga interview subong iyang nga hapon. Attorney Pat, for your works and words para sa bayan, madamo gid nga salamat. Kagpadayon. Thank you so much. There you have it, mga biyan, si katropang Attorney Patricia Alcantara Basina ang konsihala sa Banwa Samsara, na isa man ka abogada manunudlo kag isa ka Iloy. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:49 sa hapon. So mayong hapon gid sa tanan nga mga tagpalamati naton, no, gikan sa Banwa Samsara, mga kasimanwa ko dira, no. Happy listening gid sa inyo tanan. Kag welcome sa aton sining nga pagpangalagat. Inatamyan naton ang tanan nga mga nag-upod sa aton sining nga pagpangalagad, si Sir Reynaldo Alvarez, Ma'am May Nenet Solis Bedoy, Ma'am Jaja Arones Haro Abisado, si Ma'am Pinky Ibiernas, si Sir Rolly Jan Robles, si Manang Joanne Olga Sansuito, si Ma'am Nene Castillo, si Rayjan Aspera, si Ma'am Rayolin Agsamosam Somera, si Ma'am Jasmine Marie Dumalauco Puerto, si Mr. Lou de Gaspi Avinturado, si Sir Reggie Plasuela de Mayo. Siyempre nga akong nga asawa, si Charisse, and sa akong nga baby nga si Maria. Sabay ang aton sining nga episode subong nga hapon nagserbigay nga inspirasyon sa madamo nga mga pamatanon na wala sang ginapili nga edad, wala sang ginapili nga gender ang pagserbisyo. Nagkaangay ni Attorney Pat Alcantara, may you find joy sa pagpangalagad
sa aton isigkatan. Kaangay niya, kabay, may harak mo sa pigpusoon, nagpanindugan para sa karaydan, hindi lang sang pamatanon, kundi sang aton bugos nga pungsod. Madamo gid nga salamat sa inyong oras kag impormasyon. Kabay nga maghalong gid ang tanan sa subong nga madamo pa sa mga panghangkat nga datubang aton sini nga pungsod, asod-asod nga linog, para pa sa mga pamahog sang pag-ulan kag pagbaha. Let's keep on praying, let's keep on monitoring. Nagkabay sa masunod nga edisyon o lulupod gihapon kita tanan. Same time, same station. Antayan sa masunod nga simana, istorya naman sa kampanya kontra tobacco. With katropang Franz Figueroa. Ang aton nga istoryahan kag pamatian. For the meantime, it's time to say goodbye. Wala kita sa oras ginabilin sa aton sininga pagpangalagad, diri na gidabang kutob ang atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes, Oktubre 10, tuig 2025. Sa ngalan na gidamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo na ginalagad, JP Harpas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon ng edisyon sang Youth Connect. Ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo